may ipapakita ako sa inyo. Tadaan! Yan. Wig. Nandito ako sa lugar kung saan maraming black. Yan. Ang hilig nilang mag-wig. Nagagandahan ako. Hindi maganda yung aking hair. So, kahapon, nung may time pa ako, nagpunta ako doon sa store dito. Meron kasi ditong maliit na mall. Ang daming tindang wig. mga beauty supplies. Yan. Wig. Yan. Bumili ako. Tapos, nakita ko, sale. Tinanong ko yung nagbabantay. Lalaki yung nagtitinda. Yung ano? Oh, yung bantay, lalaki. Puro lalaki. Teka. Nagkaguhol-guhol. Tadaan! Red. Tsaka ito. Alam niyo ba, nagsukat ako kahapon yung black na black. Hindi ko nagandahan. Mukhang ang tanda-tanda ko na talaga. Ang tanda ko naman talaga di syempre. Ang hahanapin ko yung medyo mukha akong bata. Yan. Ang ganda. Wala itong bangs. Kaya gagamitin ko yung bangs ko. Nakabuhol na. Tapos ito. Ito may bangs eh. Yan. Ang ganda. Ayan. Dalawa. Nakabuhol-buhol na. Tapos, ito yung buy ko. Ito yung take. Buy one, take one. Kaya lang, sa price nila, mas mahal to. Ito mura lang. Sabi ko, hindi ba pwedeng ito yung ibayaran ko at ito yung take ko? Hindi daw. Siyempre, di ba? Sa buy one, take one ko, ano yung mas mahal, yun ang babayaran mo. Tapos ita-take mo yung mura. Yan. Di ba? Oh! Nadagdagan na may collections ko. Kasi, kaya ko to dinala, lalaban ko. Sashampuhin ko. Gagamitan ko sila ng shampoo Pinoy. Tapos, binigyan niya ako nito. Yan, ito. Yung pangsaklob. Ito naman free. Magano lang naman to. Stockings. Pang ano, para sa ulo. Dalawa. Tapos, pasinin yung buhok ko. Diba? Medyo may forma-forma ng konti. Gumamit ako nito. Yung, ganito yan eh. Yung ganyan ba? Yun. Pinag-aralan ko yan. Pero dati ko na itong ginagawa. Ganyan yan. Ginanyan ko yung kagabi. Teka. Grabe. Ayan. Ayan. Ganyan. Ginanyan ko yan. Maayos yung kagabi. Tapos ganun. O diba? O diba? O. Ganda na, no? Ganyan yan. Siguro mga 4 hours. Kung ganun yan. O. Tapos inalis ko na. Ayan. Ano? Diba? Yan. Mura lang to. Mura lang to. Noon, nung high school ako tsaka college ako, mahilig ako mag-ayos ng buhok. Kahit magwawalis lang ako doon sa harap ng bahay namin, kailangan maganda yung buhok ko. Ngayon lang ako talaga tamad. Siguro kasi ang nasa isip ko, ang mind conditioning ko ngayon, trabaho lang. Walang love life. Nagpapaganda tayo. Tapos dapat lagi tayo mabango. Pagka meron tayong partner. Wala ka naman partner. Diba, no? Tsaka ano ka, trabahante ka. Di trabaho lang ng trabaho, diba? Ito ginamit ko to. Marami to. Yung isang supot ang laman 6. So, bumuli akong 2 supot, 12. Manipis lang naman yung buhok ko. Kaya ito, click na click. Diba? Kaya. Nakakatuwa.
Diba, no? Kaya ako bumili niyan. Kasi nga, dito, pagka po mayroong mga handaan, may mga birthday, nagkikita-kita kayong mga Pinoy. Ang puporma ng Pinoy dito. Pagka pupunta sila sa birthday, kahit sa bahay lang ang porma. Lalo pagka yung nagpunta sila sa isang event place, mag-aanak ako sa kasal. Siyempre, kailangan medyo maganda ng konti. So, bumili ako nun. Kasi, yung buhok ko, maikli, dahil gupit ako ng gupit. Gusto ko yung kulot. Kulot yung isa eh. Teka. Ayan. Ayan, ito kulot eh. Ayan, ito kulot. Curly. Ayan, curly siya ng konti. Ayan. Half. Yung konti lang ang pagkakulot. Kumbaga sa pagkain, half cook. Ito unat. Ay, hindi pala. Medyo curly siya. Naka-fly away siyang ganun. Hindi ko inisip na ako magkakaroon ng mahahaling ako, yung magugustuhan ko ang wig. Hindi ko inisip yun. Kasi nakikita ko noon yung mga naka-wig. Sabi ko, bakit ka nag-wig? May mga ano sila, may mga reasons. Ako, ano reason ko? Bakit gusto ko ng wig? Nakagandahan ako doon sa mga naka-wig dito. Parang totoong-totoo yung buhok. Tapos siguro isa pa sa reason doon kasi hindi na healthy skin ko. Dahil matanda na ako, hindi na healthy yung hair ko, hindi na tulad noon. Ang nagustuhan ko lang talaga ngayong matanda na ako, hindi na ako puro tagihawat. Diba? Hindi na ako puro blackheads tsaka whiteheads. Dati, problema ko yan. Natikman ko yung talaga ang lalaki ng butas ng mukha. Gumaling naman. Diba? Tsaka hindi na ako nagkakatagihawat. So, ito, gusto ko. Malapit na yung kasal. Pakita ko sa inyo kung paano. Kasi, magpapaayos ako dito ang mahal-mahal. O, bumili lang ako ng wig. Diba? Marami to. Siguro, ilan na ba collections ko? Meron na siguro 10, pang 11, pang 12. O, diba? Hindi ako bumibili ng hindi sale. Sabi man sa inyo, bakit ako bibili ng regular price? Kung konting hintay-hintay lang naman, makakabili ako ng sale. Yun yung plano. Dapat naka-stick ako sa plan na kahit gustong-gusto ko yung isang bagay, kailangan kong maging patient. Kailangan akong maging mapagpasensya, maghintay. Kasi dumarating yung time, nagiging sale, o diba? Pagka 50% discount yun, diba? May mabibili ka pang iba kaysa yung bibilin mo na siya ng regular price. Yun ang plano lagi Nakastick ako doon. Steady ako doon. Parang ikaw. Ano ba yung plano mo? Meron kang plano. Lahat tayo may plano. Kaya nga lang, hindi natin pinapansin yung plano na yon. Kasi ang sinasabi natin, hindi naman mangyayari, hindi matutupad yan. Matutupad yun. Kasi gusto mong tuparin. Pero kung yung mga plano mo sa buhay, basta babaliwalain mo lang, hindi nga magaganap yan, di ba? O tingnan mo, pinlano nila, magkaroon ng boyfriend na may asawa. Hindi ba natupad? Kasi they work hard for it, di ba? Humanap sila ng good prospect. Di ba ganun lang yun Kailangan mag-prospectus ka. Sino target? Yung plano mo, may target ka. May goal. Ano yung target mo? Ang target mo, ayaw mo mag-asawa o ayaw mo mag-boyfriend nang hindi matanda sa'yo. Kasi yung mga kabataan, mostly walang pera. Aray ko. Diba? Bangengi na naman. Yung pabalikan ko lang yung hearing ni BP Sara. Trending. O, diba? Trending si Vice President Inday Sara Duterte. 47 yung
congressmen, tsaka congresswomen. Nakaharap niya doon sa kanyang hearing ng budget ng Office of the Vice President. Tumba! Inis na inis sila. Si VP Sara kampante lang at buong ganda siyang namumuisdet. Ganun na, di ba? Pinagplanuhan nila yung hearing na yon, naggipitin si Vice President Sara Duterte para nga ma-impeach, para matanggal ba? Parang kung may mangyari man doon sa ating presidente, sa presidente ng Pilipinas, ang papalit yung pinsan. Kasi kung may mangyayari sa presidente, lumala yung magka-problema, ang papalit si VP Sara. Gusto nilang gurgurin. Kaya lahat ng paninira, lahat ng pagpaplano nila, maisakatuparan. Ang problema lang nila, sa sobrang dami ng plano nila na ginagawa nila sa mga Duterte, nagkakanda bulol-bulol sila. Nagkakaroon ng overlapping. Tapos, sa sobra sigurong excitement na ito na si VP Sara, gurgurin na natin, parang ganun. Nagkakaroon sila ng leakage. Sila mismo kumisa minababanggit. Tulad yung naglilid doon sa hearing. Stick to the plan nadinig. O edi gumana na yung kasutilan. Si VP Sara, sabi nga nung tatay niya, yung tatay Digong, beware of that woman. Hindi mo alam kung ano kaya niyang gawin. Tatay yun saan ka nakakita yung tatay? Ang gusto ko, kumandidato kang presidente, hindi vice-presidente. Di ba? Ano ginawa doon sa tatay? Hindi pinansin. Kut-kutsiko yung tatay, walang kibo, di ba? Hi Lani, blooming ba? Naku, lagi pala ako magtatali. Lagi ako magtatali nito, Lani. Thank you. O, di ba? Yung pagiging blooming ko, wala nang nakakapansin, Lani. O, di ba? Totoo na may sinasabi ko, Lani, di ba? May mga plano tayo sa buhay. Yung plano mo, akala mo hindi matutupad. O di kaya naman, akala mo matutupad. Pero, pag yung plano mo, maganda for you, pangit sa iba, at narinig ng iba, gagawa yun ng paraan para di matuloy. Di ba, no? Tulad yung kabit ng asawa ko. Ang plano mo, i-invade yung lugar ko o ay natuklasan ko. Wala ka. Natawa sila yun, di ba? Yung mga kabits. Sabi ko nga, wala akong against kahit kaninong kabits. Even the kabits of my husband. Ang akin lang, doon ka sa pwesto mo. Huwag kang bastos. Bastos ka eh. Saragati kang babaeng bata ka. Huwag kang tumatambay sa bahay ko. Dahil sa'yo, lumala yung sakit ng apo ko, di ba? Kasi araw-araw akong tumatawag sa mga anak ko, chinecheck ko sila. Nung time na nalaman ko na itong kabit natin tumatambay at nakikipag-inom at nagwawala, naglulupasay sa bahay ko, para ka Reyna. Nung time na yun, may sakit na pala apo ko. Pinalayas ko sila. Alam mo yun, kabit? Hindi, alam mo na nga pala. Di ba? Alam niyo po ba yun? Kasi sabi ko nga, I need loyalty. I need honesty. Hindi na nga honest yung tatay niyo. Hindi na nga loyal eh. Huwag yun nang sundan. Pero alam ko wala silang magawa. Kaya nung time na yun, pinapalayas ko talaga sila. Sumama kayo sa kabet. Hindi naman umalis. Kasi kung umalis sila, pagsisisihan ko ba? Siguro. Pero tatanggapin ko. Kasi pag umalis sila nung pinapalayas ko, talagang gusto nila talaga. Nabighani na rin sila sa ganda ng kabets. Kawalang iya ko talaga. De, kidding aside, yung plano mo, ano yung pinaplano mo? Hindi tayo magpaplano ng makakasama sa atin.
Pero kung minsan, masama yung plano natin. Hindi natin alam, di ba? O hindi natin napapansin, di ba? Yung plano doon sa hearing ng Vice President, gurgurin eh. Para nun madaling ma-impeach. Eh, ang galing mag-sway. Yung table na iikot niya, 360 degrees. Talagang, wing! Lahat sila na ines. Di ba, no? Tapos may arte pa siya. Nagkagaganyan pa siya kahapon sa hearing. Trending. Panoorin niyo po yung sa YouTube talaga. Budget 2025 Inday Sara. Ay, naku. Natatawa kayo. Tsaka totoo naman lahat yung sinabi niya eh. Yung nagpapatupad ng batas o gumagawa ng batas, convicted, child abuse. Tapos yung kasama niya, nagre-recruit ng mga kabataan, dinadala sa bundok. Diba? Tapos yung iba naman, mga korap, may mga kaso rin. Diba? Nakakatuwa lang, no? Tapos yung mga taong wala namang ginagawang masama, na ang kasalanan lang ay naging mahirap ka. Alam mo ba, na isang malaking kasalanan yung pagiging mahirap? Oo, kasalanan yan. Bakit? Kasi, nasyahan ka ng maging mahirap. Kaya naman, ang ginagawa sa'yo, inaapak-apakan ka, niyuyurakan ka. Hindi ba? Kasi, pinili mo yon pero mali yun. Kasi, ano ipamamana mo doon sa mga naging anak mo? Yung pagiging panatag sa kahirapan, yung pagiging panatag na nanghihingi, di ba? Yung pagiging panatag na umaasa sa tulong, wrong. Wala akong, ulitin ko, wala akong against kahit kanino. Nagkukwento lang ako, yung siguro yung sarili ko, yung buhay ko. Kasi, yung bukang bibig ng anak ko, ng mga anak ko, si mami ganyan, pinupush ko sila eh. Push. Anak, sabi ko, kaya mo to. Subukan natin. Tutulungan kita. Aalalayan kita. Ganun ako sa anak ko eh. Tapos, pag hindi nag-click, mami, paano yan? Nalugi tayo. Okay lang yan. Sige, bangon tayo uli. Magkano natalo? Ganun ako. Magkano natalo natin? Ganun. Sige, hayaan mo yan. Talagang ganun eh. Makakatsamba rin tayo. Ganun kasi ako sa kanila. Push. Ikaw. Ano ka? Paano ka sa anak mo? Nagtatanong na ako agad, ano? Paano ka sa anak mo? Ano yung plano mo, hindi ba? Yung plano mo na pumili ng makaka-partner in life, na mayaman, na ganito, ganyan, okay yun. Kaya lang, walang permanente. Ang hanapin mo, ang hahanapin ko, kasi wala akong partner eh. Ang hanapin mo, ang hanapin nating dalawa, yung mamahalin yung pamilya. Kasi po, yung tao na may pangarap nga, masipag nga, pero ang plano niya is palaguin lang yung sarili niya at kung ano yung kinikita niya, kanya lang, hindi worth para sa isang masipag na asawa. Diba? Kawawa yung family. Tawa na naman ako ng tawa. Sabi ko nga noon, iyak ako ng iyak. Walang lumalabas sa bibig ko. Basta sasabihin ko lang, Lord. Kasi iyak na ako. Ngayon naman nakakapagsalita na ako. Pero, pansin nyo ba? Ito sa mga matagal nang nanonood sa akin, malungkot na malungkot ako. Umiyak nga ako eh. Pero yung ending, tumatawa ako, diba? Why? Yun yung plano ko. Hindi ko na pinlano yung iiyak lang ako. Iiyak ako. Pero, after kong umiyak, kailangan kong humiti. Kailangan kong tumawa. Kasi, yun yung ginagawa ko o plano kong gawin para yung bigat medyo gumaan. Tsaka yung aura mo, lukot na lukot. Iingatan mong malukot ng forever. Hindi ba? Para hindi masyadong matuwa yung mga kabets. Sabi, no? Hindi ko naman tinatapik dati yung kabets na yan eh. Simula lang nung binastos ako ng walang hiyang babae na yan eh. Masyadong nakababae, walang hiya eh.
Kala niya di ko matutuklas ang tumatambay siya sa bahay ko. Ganun lang yun eh. Ngayon hindi na siya tumatambay. Ewan ko kung ni plano niya ngayon. Pero ako plano ko ito. Hahayaan ko lang naman kayo eh. Bakit? Huwag mong ipipilit yung sarili mo sa tinanggihan ka na at iniwan ka na. Kung yung nang iwan sa'yo, maaalala ka na ikaw pala talaga yung mahal. Tapos mahal mo pa pala sa tamang panahon. Mangyayari yung dapat mangyari. Pero for now, nagagalit ka, nagagalit ako kasi dapat fair ka sa anak. Dapat fair sa anak. O hindi rin. Kasi kung yung bagong anak ay okay lang, normal. Tapos meron kang anak na hindi normal, na kailangan yung kalinga, na kailangan yung sustento mo, na yun lang naman ang hiningi at inilaban sa husgado, tumupad ka. Nagalit na naman ako. Sabi ko nga sa inyo, napaka-transparent ko. Nagwawala ako. Nagwawala ako kapon, nagwala ako eh. Nagwawala ako. Pag ginagago mo yung bunso ko, pag hindi mo tinutupad yung sabi ng court, nagwawala ako. Dahil helpless yung anak ko eh. Ano ba plano nyo? Mag-stick kayo sa plan. Mag-stick kayo doon sa naging agreement na pinirmahan. Hindi ako nakapirma, pero merong pumirma for me. Yung attorney ko, binigyan ko ng authority. Stick to the plan. Huwag kang lalayo doon. Kasi pasusulatan kita sa attorney. Napaka-ano ko, no? Nakapakulang niya ako, no? Talagang totoo lang ako. Sitangin ako magsasalita. Kaya nga sabi ko nga eh, hello mga kababayan ko, mga taga-Bungabong Nueva Ecija. Kulang yung chismis na sinasabi nila. Panoorin niyo ako. Ito, kompleto. Tapos ask question direct. You're asking questions tungkol sa akin sa iba eh. And then, magsasabi sila, magko-comment sila. Pero, kung i-weigh natin, kung titimbangin natin, yung sinasabi nila, complete ba? Kulang. Minsan, sobra. Kalusin natin yung maling sobra. Diba? I'm here. Diba, no? Ayaw sa akin ng mga hipag at bayaw ko. Ayaw nila sa akin. The whole family. Sabi ko nga, ano sasabihin ko? Who cares? Hindi. Sasabihin ko ito. Okay lang. Okay lang. Kasi, ayaw nyo sa akin, kasi ayaw nyo mismo ako. Kahit anong ganda ng ginagawa ng isang tao, kahit anong ganda ng sinasabi, kahit ang goal niya o ang plano niya ay pakitaan kayo ng pagmamahal na ginawa naman niya at sinuyo kayo, pero sa kabila nun, ayaw niyo pa rin. Nakakapagod kayo. Nakakapagod sila. Basta ako, pag patungkol sa anak, nagwawala ako. Sabi ko doon sa anak ko, sulatan mo si attorney. I-message mo si attorney. Ang ganda ng may abogado. Tulad ng doon sa nangyayari sa Davao, ang gulo-gulo, diba? Sino gumagana, sino gumagalaw? Hindi si Kibuloy. Hindi yung hinahabol yung mga abogado. Ako, may problema ako, nabubulsit na naman ako kahapon. Kontakin mo yung abogado, ganun lang. Kanya-kanya tayo. O gusto mo chismis, punta ka dito sa social media, humanap ka ng vlogger na kasing daldal ko. Kasing chismosa ko. Kaya lang, sana ang matagpuan nyo, yung totoo sinasabi. Kasi pagka hindi totoo sinasabi ng isang tao, nakakabuisit. Tulad yan, nagkakagulo sa Davao. Ano sabi nila?
Napanood niyo ba yun? O sige, sino nagsabi nito? Kung talagang kung napanood niyo o hindi niyo napanood, sasabihin ko. Pero ito siya. Lahat daw ng pinadala nilang PNP sa Davao, walang dalang barel. Hindi gumamit ng tear gas. Hindi fully armed. Sila niya, di ba, no? Hindi fully armed. Di ba? Yun yung sinabi niya. Siya yung commander-in-chief, no? Ay, boy, true yan, boy. Basta sa anak, ipaglalaban natin ng mga... Oh, correct, naku. Lintikan sila. Doon tayo sa anak. Diba? Lalo kung mayroong kabit ng involved. Tapos may anak na. Grabe. Wala akong pakialam sa anak niyo. Ang pinakikialaman ko yung anak ko. Diba? Nagkasundo, nagkausap. Ito pa rin. Nagpirmahan. Diba? Diba? Wala na naman ako kahapon, Nanet. Boy. Magwawala ako kahapon. Lintikan kayo. Yun. Yung pinaka-cheap ng PNP, yung pinakamataas, nagsalita sa stream media. Hindi raw, yung mga PNP, yung mga police na nando sa Davao City, walang dalang armas, walang dalang barel, hindi nagsaboy ng tear gas, hindi nananakit, bagkus, yun daw mga tao sa Davao ang may mga baril ang nagtitirgas at ang nananakit. Grabe. First day, 6 agad na taga Davao ang namatay. Sino pumatay? Davao? O diba, no? O yung PNP. May mga videos. Ang hirap, Naka-live. Ako nakita ko naka-live Nagpapaputok. Nananakit, nagsaboy ng tear gas. Nagpapaputok ng tear gas, nagpapaputok ng galit. Hindi ng baril, hawak lang yung baril. May mga Armalite, may mga nakasukbit. Diba? Pagka ganun na nakikita may katotohanan, tapos after ng ilang days may magsasalita na walang dalang baril, walang ganito ganyan, walang namatay, walang nasaktan. Paano yung mga nakaburol na? Di ba? Paano yung mga nasa ospital? Ibig mo sabihin, yung pamilya, ang nanakit do sa pamilya, kaya namatay, di ba? Yung pamilya, nang hiram ng tear gas do sa mga sumugod. Tsaka niya, tinirgas yung yung kanyang pamilya. Ganun ba yun? Di ba, Ang hirap nun. Napanood nyo ba yun? Hanapin nyo. Ano ba yung pwede nyo hanapin tungkol? Ganito. Kasi yung sinabi ko sa inyo noon na hanapin nyo yung 2025 budget ng Vice President hearing. Lilitaw yun Paano nyo hahanapin yung nagsabi na wala daw baril na dala? Hindi nag-tear gas yung mga PNP na sumugod sa Davao. Ayun, hindi pala. PNP sumugod sa Davao. Walang dalang baril. Siguro. Hindi nag-tear gas. Siguro lilitaw siya. Ang galing-galing nitong social media, Galing-galing talaga ng YouTube, ng Facebook, bonggang-bongga. Bilib na bilib ako. Kaya lang, simula kahapon o ng isang araw, naglaylo ako ng konti Huwag ako naglaylo. Kaya ako naglaylo dito sa social media, sa paglalagay ng mga reels. Na-depress na naman ako Napagod ba ako? Para ako napagod na 2 video ko na may violation. May violation sila. Tinignan ko, okay naman. Ang nakita ko doon, siguro yung choice of words. So, I don't have any, ang ganda pa naman, nagandahan ako doon sa video na yun. So, ala akong choice but to delete it. Diba? Doon, na-depress ako, nasad ako, nag-stop ako, naglaylo ako. Hindi kahapon yun, the other day. Tapos kahapon, hindi ako nag-load ng reels. Nangyayari sa atin ng depression.
Ganun ako ma-depress. Hindi lang ako kikibo eh. Kaya pagka nag-aaway kami ng tatay ng mga anak ko nun eh, nagwawala yun eh. Kung nagwawala siya ng 50%, nagiging 100% yung pagwawala niya, ako tahimik kasi tahimik ako. Pagka nagagalit ako, di ako nagsasalita talaga. Siguro nasanay ako ng ganun kasi nga, naging public property ako dahil nagkaroon ako ng eskwelahan. Diba? So yun, ano plano mo? May plano ka. Plano mo agawin ng lahat sa akin. Hindi ka nasisiyahan doon sa tatay lang. Walang iya ako, no? Pasensya na po. Sabi ko nga, yung gusto mong maging choice mo yun. Choice kong tumawa. Kahit sinasabihan nila akong wala namang nakakatawa, tawa ng tawa. Choice ko yun. Eh, yung choice ko, choice mo eh. Siyempre, yung mister ko, choice ko yun. Kaya ako naging mister. Eh, choice mo rin siya. O, diba? Kaya nung nakakita ka ng chance, o, ito gusto ko eh. Diba? No? Without knowing, without thinking, simply because gusto mo. Pagka gusto natin, hindi natin naiisip yung sakit. Na pag nakuha ko itong gusto ko, ano yung sakit na dulot sa iba? Hindi natin tinitingnan yun. Even me, hindi ako exempted doon. Pag gusto ko. Pero, yung gusto ko, kung makakasira ako ng pamilya, pumipreno ko. Stop! Kaya merong stoplight eh. Diba? Nagmamaneho ka, matulin na matulin, kaskasero ka eh. Pero kung minsan hindi. Pero minsan may toyo ka pag nagmamaneho. Sige na lang, maaksidente kung maaksidente. Pero dahil may stoplight, nakokontrol niya yung sobrang init ng ulo mo, yung topak mo. May kantang ganyan, boy. Yan ang title. Huwag mong agawin ang lahat sa akin. Ay, oo. Meron, ano na nga yung title nun? Yung agawin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Hello, hi, Cajun. Kayo, pag dumadating kayo, papatapos na. Hindi ko matiyempohan yung time nyo eh. Hindi ko matiyempohan talaga. Gusto ko yung pag nag-umpisa ako, nandyan agad kayo, di ba? Dami ko ng sat-sat eh. Dami ko ng dakdak eh, di ba? Nabanatan ko na yung kabit eh. Sabi nila, may nag-message sa akin, ikaw naman, puro kakabit. Ano yung pinatatamaan mo lahat eh? Paano kung meron kang follower na gano'n? Hindi. Sabi ko nga, inuulit ko, nagpaliwanag ako sa kanya. Ikaw, sabi ko, kabit nung asawa mo. Tapos ginagaga ka, nakakababae, hindi ka magre-react. Eh wala akong way, dito lang. O nga no, sabi, ibig sabihin sa kabit, dun lang ako galit sa kabit nung asawa ko. Hindi nga ako galit sa kanya eh. Gusto ko nga siyang maging friend. Ang problema, gaga siya, ginaga ko, nakababae. Diba? Tatambay sa bahay ko, tapos gagawa na eksena doon. Alam mo kung des ang magwawala doon, magdadadakdak, magsususok ka nung dalasing. Kakainis, di ba? Kanina po, sumayaw po ako sa stage. Uy, ayos ha? Dancer ha? Go, go, go. Di ba, no? Yun yung sinasabi ko, di ba? Tapos sabi niya, ganun pala. Eh, kaya lang nasasaktan niya iba, huwag kayong masaktan. Kasi, ito yung outlet ni Jen. Ito yung nagpapagaan po sa akin. Diba? Natawa si Kay Jen. Ito yung nagpapagaan sa akin. Nung nagkaroon na ako ng platform, nung nakapagsasalita na ako, meron naman dati pero limited, controlled. Nung wala na akong preno, ang gaan. Ang gaan. Sabi ko nga, hindi ako mukhang pera eh. Bakit ang lagi ko sinasabi ngayon, kailangan ko ng pera, kailangan ko kumita ng pera?
Kasi, hindi po ako mahilig manghingi. Kahit walang-wala na ako, hindi ako nanghihingi. Nag-iisip ako ng paraan paano ako kikita para may pera ako. Yung matanda na ako, mas matanda yung tatay ng mga anak ko. Ilang months na lang, 60 na ako. Siya 62. Nag-retire na siya. Ako hindi pa. Bakit hindi pa ako nagre-retire at wala pa akong planong mag-retire? Wala akong pera eh. Buong buhay ko ako naghanap buhay para sa pamilya ko. Ako bumuhay sa pamilya ko. Wala akong naipon. Kaya, sabi ko nga, retirement? Wala sa bokabularyo yan ni Jeng. Hanggang si Jeng, kayang gumalaw, kayang maghanap buhay po ako. Kasi, wala akong naipon. Lahat ng kinikita ko noon, kahit malakas akong kumita bilang dentista, ikaw yung nagpapaaral sa anak mo, ikaw yung nagpapakain, ikaw yung nagpapagamot. Even may panganganak, pinag-iipunan ko bago ako manganak. Diba? Wala akong naipon. Yung tatay, maraming ipon. Diba? Akapin mo nga ako dali. Diba? Kaya yung retirement, wala po sa bokabularyo ko yan. Pero yung mga kaedad ko, boy, nanet, yung mga kaedaran natin na nagtatrabaho sa gobyerno o sa pribado, retired na, di ba? Kasi nung na-reach nila yung age 50 or 55 or 60, ready na sila. May ipon na. Meron na silang ibabalik ng GSIS o SSS o whatever. Di ba? Yun yung nangyari sa akin. Tapos sabi ng mga anak ko, Mami, pag ganon-ganon kami na bahala sa'yo. Sagot ko sa mga anak ko, natutuwa ako dyan. Pero anak, hanggang kaya ni Mami magtatrabaho. Even now, pagka yung may gustong bilhin yung anak ko, binibili ko. Mami, kami na kaya namin, no? As long as kaya ko, whatever you want, whatever you like, kaya ko pang i-provide. Lalaki na ng mga anak ko. Gusto ko maramdaman nila na hindi ko sila binuhay, hindi ko sila pinag-aral o pinagganito para para lamang shoulderin ako. O pagdating ng panahon o yung panahon na to gusto nila kailangan ganun lang. Andito pa ako. Functional. Diba? Kaya nga sabi ko, stick to the plan. Ito yung plano ni Jeng, maghanap buhay. Na pagka nakaipon para sa sarili niya, habang itinataguyod pa rin yung mga anak, kasi yun yung gusto niya, yun yung gusto ko Sabi ng mga anak ko, Mami, okay na, hindi. Magkano hatian? Diba? Iti-treat ka namin, magkano hatian? Pagka lalabas kami, anak po, piga-piga, Mami, kami nasagot ka, hindi. Hati-hati tayo. Ilan tayo? 4? Divided by 4. Sabi nila, lamang kami. Divided by 4. Sasabihin ko sa inyo pag hindi ko kaya. Sasabihin ko sa inyo, pasa ko ngayon, shoulderin nyo ako. Ganun kasi po ako. Kasi yun yung plano. Yun yung plano ko sa buhay ko. Pero hindi kasama sa plano ko yung ipamigay yung asawa ko sa kabeds. Kaya lang, hindi rin naman kasama sa plano ko na yung isusuksok ko yung sarili ko sa kanya samantalang gusto niya doon sa mas bata. O gusto niya doon sa iba. Diba? Ano plano mo? Stick to your plan. Pero sana yung plano, huwag makasakit sa legal wife. Sakit na yung legal wife Diba? Sino dyan mga legal wife? Sino sa inyo para kapareho ko? Na buong buhay nyo nagtatrabaho kayo para sa pamilya. Na nakasanayan mo na yon. Kaya naman ngayon, actually nagaanan pa nga ako kung tutuusin, diba? Kasi nabawasan yung binubuhay ko. Tapos nabawasan yung bigat ng dibdib
na maghihintay kang may kasabay kang kakain sa hating gabi tapos magkakagulo kayong dalawa. Hindi ko dala kaldero, hindi ko dala, bla bla bla. Dead ma, o di hindi ka nakakain, kaya may ulcer ako eh. Ang dami kong naging sakit noon. Sakit na, bukod sa sakit ng loob, high blood ako, ang taas ng cholesterol ko, ang taba-taba ko. Why? Yung galit ko, kinabukasan, pag alis, kain ako ng kain. Stress eater ako. Lumobo ko na lumobo. O di lalong ng babae. See? Yung dinadamage mo yung sarili mo. Hindi siya. Bakit? Kasi nga, hindi mo na ilalabas yung dapat mong ilabas. Na ang hinintay mo lang, mahuli mo. Tapos, you pray ka lang ng pray. Nagpapray ako. Sabi ko, Lord, hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na po talaga kaya. Pero still, nandun ako sa eksena. Diba? Ikaw. Ano ka? Ganda mo naman. Para pag si Deli naman. Boy, sabi Mylene Mosurus. Boy, SB Mylene Mosurus is watching you. Asan? Hindi ko nakikita. Alam niyo po, yung ibang mga nagko-comment, hindi ko nakikita. Kahit yung mga nanonood. Ayun ako, tumawa si Mylene. Hi! Konsihal? Oo. Yung nangyari sa akin, bakit ko inilabas dito sa social media? Kasi, sabi nga nung pamilya ko, kadugo ko, sabi niya, yang babae na yan, pag umuwi ng bungabong yan, hindi na yan makakalabas ng buhay. Kasi ang daming galit dyan. Ang sama ng image niyan. Totoo, diba? Sama ng image ko sa bungabong. Nililinis kong pilit, diba? Ito po ako eh. I was damaged. I was hurt. Kamusta? Hi, okay naman ako, konsihal. Diba? Sana minsan pag nauwi ako, makadalaw ako sa munisipyo. Yung munisipyo target eh. Why? Yung buhay kong pagkahirap-hirap noon, natulungan ako ng mga ibang nasa munisipyo. Siguro, marunong akong tumanaw ng utang na loob. Kaya lang nalulungkot ako doon sa nangyari sa akin na meron akong inutangan ng 50,000. Ginamit kong pang matrikula ng mga anak ko. At saka ginamit kong puhunan sa bukid. Tsaka saan pa ba napunta? Hindi ko talaga nabayaran. Hi Susan! Oh, hello! Kumusta rin? Diba no? Nakakatuwa naman itong si Deli. Ganda mo naman. Ayaw ng kabits niya. Nung mahirap na mahirap ang buhay ko talaga, hindi ko nabayaran yun. Kasi after nun, nalugi ako sa halaman, pero napagmatrikula ko yung anak ko. Tapos, nasunugan ako. So, hindi ko na naalala na may utang ako. Nakalimutan ko yun kasi ano pa iisipin ko? Yung makaalis ako doon sa nasunog at humanap ng magandang buhay at kakainin, diba? Doon nga nangyari yung nagsasaing ako ng hinugasang tutong, hinahalo sa bigas eh, diba? So, hindi ko naalala may utang nga pala akong 50,000 doon sa gasolinahan na nasa tapat ng munisipyo. Yung may-ari nun. Kilala nyo ba yun? Nangutang ako doon. Kaya nagalit siya kay kumari ko eh. Nagkasira kami. Nagalit yung kumari ko. Di na niya ako kinakausap. Kasi siya yung ano eh. Ano ba yung tawag doon? Yung pag hindi nagbayad siya, magbabayad. Pero hindi, binayaran naman ng tatay eh. Totoo naman po. Susan, oo. Totoo. Maganda ka. Kaya katakataka kung pinagpalit ka sa iba. Uy! Alam mo ba, Deli? Ano yan? Medaya yan. Gumagamit lang ako ng Dr. Alvin. Anong age ka? 20s? 30s? 40s? 50s? 60s? 80s? Gamit ka ng Dr. Alvin. Try mo yung ginagamit ko. Dr. Alvin number 2, cream and toner. Sa gabi yun. Pero maghilamos ka muna ng papaya soap. Yung papaya soap, 5 minutes sa mukha. Medyo mahapde. Pagka mahapde,
di bawasan mo. Ako kasi, ang kapal ng mukha ko eh. Kasing kapal ng kabastusan ng kabit. Nagagalit ako sa kanya. Tatanungin ko kayo, wala ba akong karapatang magalit? Hinayaan ko na nga eh. Tapos matutuklasan mo. Tumatambay sa bahay ko, walang hiya. Di ba? Walang hiya. Grabe niyang bastos na yan. Uy, commercial yun. Oo. Papaya soap, Dr. Alvin, laki kong binabanggit yun. Marami nang gumanda dito na gumagamit nun. Pwedeng online. Pwede kayong bumili sa Philippines. Ganun eh. Tapos, basta po, yung papaya soap, kahit anong papaya soap, pagtagalin nyo lang ng konti sa mukha. Ang gawa ko ganito. Maglalagay na ako ganyan. Tapos, tsaka ako iihi, tsaka ako maliligo. Ganun. Pero natutuyo na siya. Or di naman kaya, maglalagay muna ako ng sabon, tsaka ako magtutoothbrush. Ganda epekto. Hindi ba? Yaan mapula ngayon yung mukha ko. Kasi, kagabi hindi ako naglagay ng Dr. Alvin the other night. Kaya ayan, magbabalat-balat yan. Kung hindi sa Dr. Alvin, ay tignan nyo yung dati kong mga video. Scaly, butas-butas, pangit talaga. Bakit ganon? Nagtataka rin ako. Parang mas matanda ako noon. Parang ganon, di ba? Uy, nagyayabang. Di ba? Yun lang naman eh. Tsaka, ano ba laban ng isang matanda sa bata? Ang magiging laban lang ng isang matanda sa bata, yung patunayan na siya ay sayang. Kasi iniwan lang. Na siya ay worth loving. Diba? Hindi siya basta walang hiya. Ganon. Ilang taon na ako? 59. Ilang months pa? Senior. Pero, I don't act like 59. Ayokong mag-act like 59. The more na tumatanda ako, the more na sabi ko, hindi pwede. Kahapon, merong wig na black color, isinukat ko, tapos, yung black nito isinukat ko, hindi maganda. Pula, pinili ko. Bakit? Mas nagmukha akong bata, tsaka sunod sa uso. Di ba? Yung sinasabi nilang, bakit naman sa yung ganun? Huwag kang maniniwala. Yung tignan mo, yung tingin mo sa sarili mo. Why? Sabi nung lalaki, bagay rin sa'yo itong black, bagay din to sa akin to. Pero ano yung pinili ko? Itong pula. Tapos pumili ako, hindi rin ng another one na curly, hindi rin plain black. Bakit? Yung ordinary, iwasan mo. Ang kunin mo, yung extra special. Di ba? Maswerte ka. 69 ka. Wala, pupunta rin ako dyan. Sa 69. Maswerte ka. Dahil yung husband mo, mahal na mahal ka. Pero wag mong hintayin na tumanaw sa iba. Paminsan-minsan, mas magandang sa'yo lang nakatanaw. At wag kang malilingat. Payo lang. Kasi ako, hinayaan ko siyang pera niya kanya. Hinayaan ko siyang anong oras siya gusto umuwi. Hinayaan ko siya kasi working nga ako eh. Suot ko? Ay, Gemma Byron ha? Suot ko? Ano eh? Teka. Suot daw natin sabi ni Nanit. Alam mo ako eh, mayabang ako. Ano kayo? Pero, pagka mag-aanak na ako sa kasal, syempre, pagmamalaki ko sa inyo, magmamaganda ako. Patong ko lang ha. Sabi ko sa inyo, pag nag-request kayo, pagbibigyan ko kayo. Ay, grabe. Ay, grabe, mukhang gaga. Grabe ha.
Ganyan pa lang, ganyan pa lang. Hayaan niya na munang magulo, hindi ba? Ayan, sample yan. Hindi ba? Nakakabata? Oh, what can you say? Diba bagay sa'yo, pula. Dito, kahit maitim, nakapula. O diba? Oh, diba? Hindi ayos ha? Ayan yung dati kong buhok ko. Tapos, bakit tingnan nyo, kahit nandyan yung dati kong hair, hindi diba? Kasi almost the same ang color. Diba? Maganda pala boy, uwian mo ako. Ay, gagawin ko yan. Anong kulay gusto mo? Ganito? Mahaba. Pagka mahaba yung buhok, itatali lang. Ang ganda. Sige, uuwian kita. Pag sinuot ko, susuot mo, magbablog tayong dalawa. Tapos, maganda. Di ba? Ang ganda. Isinukat ko black. Para buy one take one, medyo mataas ang presyo to, mataas ang presyo na. Ito mura pero pinili ko itong mura. Bakit? Kasi, minsan hindi naman yung presyo kung hindi yung ganda ng dating sa'yo. O ito naman curly. Ito walang bangs. Walang bangs. Ngayon, gusto ko may bangs. Asan ba yung baba ito? Diba? Kahit ako hindi maganda yung mag-hairban ako dito. Diba, no? Bongga ba yan? Ha? Bongga ba yan? Bagay sa'yo, girl. Oh, thank you. O, diba? Oo. Ito yung kulot. Kulot yan. Kulot. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ito walang bangs. Pero naghahanap ako kahapon ng may bangs. Kaya lang, ang nagustuhan ko dito, may kakulay din siya. O, yun, kakulay din. Hindi ba? Alam mo yun, yung kung minsan kailangan mo talagang mameke. Kailangan mong mameke. Lalo kung senior ka na. Diba? Pero isinusuot yan. Meron ito. Pwede ko namang isuot ng wala ito. Diba? Pwede naman. Tinatry ko. Kung minsan, hindi mo naman kailangan sumunod ng intoto. Yung sundin na sundin, ano yung steps. Pwede ka mag-deviate. Pwede mong baguhin ng konti. Kung ang steps ay 1 to 10, naiinis ka ang dami, pwede mong gawin 1 to 5. Shortcut. Kamukha mo si Maricel, uy, nakakatawa ka naman. Ay, dati gustong gusto ko yun. Kaya lang nung nagka-problema siya, yung sa katulong issue, yung sa mga housemaid, nainis ako sa kanya. Alam mo yung Deli? Nainis ako sa kanya. Tapos na-involve siya doon sa pulburon issue. Tapos yung naging facial expression niya, paano ba ako? Hinahangaan ko, humahanga ako. Die hard fan ako ni Sharon Cuneta. Nung si Sharon Cuneta nagmamaldita, ayoko sa kanya. Pero, nung gumawa sila ng concert ni Gabi, bongga, bumalik yung kahapon ko na tumatakas ako sa eskwelahan. Pumapasok lang ako pag may exam, kaya bumabagsak ako. Para manood lang ng Sharon, para sundan lang si Sharon. Hanggang sa nung ikinasal si Sharon, nandun ako. Nakatore ko sa pader. Ganun akong humanga Binahal ko si Sharon at si Gabi noon. May boyfriend ako nung college. Sabi ko, o saan ka pupunta? Pupunta kami kay Sharon Cuneta. Saan? Doon sa simbahan. Sama ko. Iniwan ko yung boyfriend ko. May boyfriend ako noon Mga fling-fling. Oo, sabi ko, sino mas mahal mo? Si Sharon o ako? Di si Sharon. Ganun ako ka-eng-eng, diba, no? Diba, no? Lahat tayo, meron tayong mga gusto. Meron tayong mga ipinagpipilitang gusto natin, hindi ba? Kaya lang, yung iba, ang tingin sa'yo, ang yabang mo, ang arte mo. Tapos, sisiraan ka na nila. Magagalit na sila sa'yo. Forever and ever. Diba?
Pero, walang permanente. Nung nakagawa ako ng platform, nung kinain kong lahat ng kakaining nakakasuka, tiniis ko lahat ng kahihiyan para lumabas dito sa social media, nabuhay ako po ng maayos. Nabuhayan ako ng loob. Kasi nga, sa 10 kong nilapitan, 11 yung tumanggi. Tapos ang sagot nila, only God can help. Now, nagpapasalamat ako kay God kasi binigyan niya ako ng tapang. Kasi nga duwag ako, diba? Duwag ako ipagtanggol yung sarili ko. Duwag akong ilaban na ito yung karapatan ko. Duwag ako ipaglaban na ako yung asawa. Duwag ako na tanungin yung asawa ko, mahal mo ba talaga yung kabit mo? Baka naman mahal mo ba ako? Hindi ko tinanong yon. Never. Basta nung nahuli ko lang, layas. Nakakapagod kasi. Nakakapagod. Tatagod ako. Ganon din naman. Ako lang din ng trabaho. Hi, Mary Glasgow. Good morning. Why late? Nandito. O, diba? Pagod ako. Sabi ko nga, what for? Yeah. Bitter ba ako? Bitter ako. Pag pinabayaan niya yung anak ko, hinahabol ko siya. Kaya nga nagdemanda ako. Kasi, yung karapatan ng anak ko para ma-enjoy yung kayang ibigay ng tatay, ito na yung time. Hindi dahil sa hindi ko kayang buhayin yung anak ko. Kung hindi, ipinaglalaban ko. Kasi, may anak ka na dyan. May anak ka ditong ito. Kahit 30 years old na yung anak ko, special child yun. Cargo mo yun. Pagka yung pinag-usapan hindi nakuha ng anak ko, habangan nyo. Meron akong post sa Facebook. Nag-post ako kahapon. Sa Facebook. Sabi ko, meron pa ba akong tinatago? Wala na. Nilunok ko na lahat. Suka ko, andyan lang. Hindi ko siya tinatapon. Why? Isa siyang paalala. Nakahapot ka makalawa. Gumagapang ako. At nandun lang siya sa tabi ko. Dahil wala akong susulingan na malinis, na safe. Dahil yung isang lugar na meron ako na pagkagulo-gulo, parang putik na nalubog ako. Bumabangon po ako. Pinapaliwanag ko, ito po ako, Bungabong Nueva Ecija. Mga kababayan ko. Hindi po lokaret. Yung nagtayo ng eskwelahan, tapos naglibre ng matrikula. Hindi po ako lokaret. Matino pa po ako. Kaya nga yung nagpamalita no, naipakulong ko, diba? Sabi ko nga, ano ang sama nung nakabawi na ako sa puhunan ko sa eskwelahan eh naglibre na ako ng matrikula. Ano sama? Pero ganun pa man, kukunti lang estudyante ko. Kasi, sinasagasaan nila ng todo pagkatao ko. Dinudurog ako. Saan ka nakakita? Montessori School, libre matrikula. Pero kukunti estudyante ko. Ang galing nila. Yung kalabang ko, mahal ng matrikula. Pero ang dami. Kasi, tinataguyod ng mga taong naninira sa akin. O ganun lang. Sumuko ako. Nung nasunog siya, ayoko na. Diba? Alamin mo muna, ano yung tao? Kawawa naman eh. Kinawawa niyo ako. Pero still, ang galing-galing talaga ni God. Eto na ako, alive and kicking, at sa social media. Diba? Tapos, proud ako kasi natuklasan ko si Dr. Alvin. Si Dr. Alvin napakamura ng kanyang mga presyo. Dati ginagamit ko L'Oreal. Maarte nga ako eh. L'Oreal, Maybelline, kung ano-anong mga mahal. Kaya sabi nga nila, ang ganda ng lipstick mo, ang ganda ng nilalagyan mo sa mukha mo. Yes. Afford ko pa nun. Eh nung hindi na ako maka-afford, bigas nga wala kami.
nakita ko si Dr. Alvin sa Marikina. Nagkukwentuhan yung mga estudyante. Diba? Hey, pagka may pinagkukwentuhan yung mga kabataan tungkol sa pampaganda ng muka, huwag kang mag-alala kahit matanda ka na, subukan mo. Kasi baka click sa'yo. At yung binibili ng mga estudyante, mura lang. Promise. Sige po, ang haba-haba ko na. O ito, iiwanan ko ulit kayo ng tanong. Ano plano mo? Meron ba? Meron yan. Hindi mo lang pinapansin. Yung magluluto ka lang ng ulam, pinaplano mo yan. Yung bukas ng umaga, gigising ka ng maaga, pinaplano mo yan. Hindi mo pansin. Pero, yung plano mo sa personal mong buhay, pareho ba tayo na ipinagpalit sa mga kabets, mga bata, o matanda? Ano plano mo? Ako? May plano ko. Ano plano ko? Ipagpapatuloy kong pagandahin yung buhay na pinapangit. Ng tadhana? Hindi. Pinapangit ng sitwasyong kinalagyan ko. Diba? Pareho ba tayo? Sana. Always winner naman ang John Marcos sa paligsahan. Yes, yun ang nakakatuwa na nit. Alam mo ba, boy? Nakakatuwa kasi yung mga estudyante ko noon. May piloto na ako, may doktor, may engineer, kung ano-ano. Nakakatuwa. Kaya lang, ang nakakalungkot, hindi nila ako kilala ngayon. Yun lang. May doktora ako, hindi ako kilala. Hindi ako kilala. Nagtayo ng bahay sa Bungabong, hindi niya ako kilala. Nakakatuwa nga eh. Ang dami. Natutuwa ako kasi mahilig akong tumulong. Ngayon, one time, nagpa-doktor sa kanya yung anak ko. Ang ini-expect ko, hindi ako nanununto ng nagawa kong buti sa kanya. Anak, binigyan ka ba ng discount? Hindi, mami. Regular akong siningil. Okay. Ako lang pala yun. Ako lang pala yung mahilig maglibre. Ako lang pala yung nagbigay ng free tuition fee. Ako lang pala yun. Hindi ko dapat hanapin sa iba. Nakakalungkot lang. Kasi one day in your life, pero naman siguro akong nagawang buti sa inyo. Kaya lang, okay lang yun. Ganun talaga. Tapos nagpagamot ulit. Sabi ko sa anak ko, diba sabi ko, huwag ka na magpapagamot doon. Na-hurt ako eh. Diba? Na-hurt ako. Dentista po ako. Pag nagpunta sa akin ng isang pasyente, hindi ko tinatanong kung may pambayad ka pa. Pag binunutan kita ng ngipin o pinastahan kita. Pagkatapos ko siyang gamutin, sasabihin ng pasyente, Doktora, nagtitinda po ako sa palengke. Okay po. Pwede ba huhulugan kita ng gulay? Opo. Diba? Hanggang kailan kita huhulugan, doktora? Hanggang gusto niyo po. Paano kung hindi kita mabayaran ng buo? Ganun po talaga. Dentista pa lang ako, nagkiklinik pa lang ako noon, tumutulong na ako. Kasi yun talaga ang gusto ko. Nakita ko yun sa nanay ko. Kung minsan, kung paano ka lumaki, kung paano ka pinalaki, nagiging ganun ka eh. Pero, hindi pareho kumisan. Kumisan, mabuti yung tatay mo, masama yung nanay mo. Kumisan naman, masama yung nanay mo, mabuti. Mas may tatay mo, mabuti na. Ganun, baliktad kumisan. Pero still, may choices ka. Ano susundan mong yapak? At ano yung gagawin mo? Pinili kong sundan yung nanay ko. Yung nanay ko, piniling pag-aralin kami. Piniling manindigan. Nasundan ko. Nanindigan ako para sa mga anak ko. Hinayaan kong maglima yun, yung tatay nila. Hinayaan kong sarilinin ng tatay nila kung ano kinikita niya. Nanindigan ako na itong mga anak ko hindi kasalanan na maging tao sa mundo. Kailangan ko sila itaguyod para pagdating ng panahon sasabihin nila, ito yung ginawa ng nanay ko, ng nanay namin, si Jen. Sa kabila ng hirap, nanindigan. Para kaming mga anak, magkaroon ng konting sarap
konting ginhawa. Hindi naman buong-buong ginhawa, sabi ko sa mga anak ko eh. Yung pagtumba, hindi tinitingnan. Ang tinitingnan, paano ka tumatayo nung ikaw ay tumumba. Sabihin po natin, gusto kong maging magandang ehemplo kahit sa mga anak ko, hindi man sa lahat ng tao. Pero dahil nandito na ako sa social media, napobroadcast yung buhay ko. Kasi, ichinichismis ko sa inyo yung buhay ko. Sige po. Kung sana naman ako nakakarating. 1 hour and 5 minutes na ako. Magagalit na yung mga viewer. Kaya ako minsan, hindi ako pinapanood talaga. Why? Ang haba. Diba? Sige po. Ito si Caregiver Nana. Thank you for joining. Nanette, anong kulay ang gusto mo? Pareho tayo? Di, ipipili kita ng yung hindi naman masyadong pulang-pula. Bye everyone. Loves ko kayo. God bless sa ating lahat. And thank you for joining. Bukas ulit.